Mapagpalang umaga po sa ating lahat and welcome na muli sa ating daily morning devotional. Atin pong pag-aaralan ang In Heavenly Places. It's October 25, entitled Settle Your Accounts with Heaven. So, happy Sabbath po muli sa ating lahat. Sabi sa ating key text sa Matthew 10 verse 8, Freely ye have received, freely give. Jesus gave His life for you. Life like a child who has full confidence in his parents and who is not troubled for fear of being taken advantage of and misused. You may rest in God with perfect confidence that He will be to you a friend and a helper. Sa ating pag-aaral sa umagang ito mga kapatid, sabi dito na ibinigay po ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Tulad ng isang bata, na lubos siyang nagtitiwala sa kanyang mga magulang, na hindi natatakot, hindi nangangamba, na siya ay samantalahin o abusuhin. So, tayo mga kapatid, binibigyan ng Panginoon ng pribilehiyo para makalapit sa ating Ama sa pamamagitan ni Kristo. Nawawag po nating hayaan o pabayaan ang mga pagkakataon na ito na binigyan niya tayo ng opportunity na magtiwala sa ating Panginoon, na maging isa siyang kaibigan at tagapagtulong. Huwag na po nating sasayangin ang mga panahon na ito. Dahil kung darating ang panahon na huli na ang lahat, wala na. Hindi na natin kayang buksan ulit ang pinto ng awa. So habang meron pa tayong confident na kausapin ng Panginoon, kausapin na po natin siya. Huwag na nating hintayin ang bukas sa makalawa, kundi ngayon na. Ngayon lang ang pagkakataon na binigyan ng Panginoon sa atin. Kaya kailangan gamitin natin yung pinaka-the best nating magagawa para sa kanyang gawain ngayon. It is not for you to expect every blessing of God and return nothing. Through Christ, we possess all things. Without Christ, we should have had nothing but poverty, misery, and despair. Shall we respond to this love which Jesus has bestowed upon us? To be sons of God is to be possess all things. What more can you want? If the Christian is not content with such an inheritance, nothing can give him contentment. We are indebted to the Lord for all we possess. Then let us return to the giver all that he claims as his own. Let us not commit robbery toward God. So, dito, ibinigay na po sa atin ng Panginoon ang lahat ng pagpapala sa ating buhay. Sa pamamagitan ni Kristo, kailangang ibalik natin sa Kanya ang lahat ng bagay na ito. Kasi nga, naangkin natin ito sa pamamagitan ng ating Panginoon. Tinataglay natin ang lahat ng bagay na ito. Tandaan natin, kung wala si Kristo, wala sana tayong makakamit o makakamtan, kundi kahirapan, dalamhati o kawalang pag-asa. Sa pamamagitan lamang ng pag-ibig ng Diyos, kaya niya tayo inangkin ng mga anak niya. Ano pa ba ang ating ipagpapalit? Ano pa ba yung hinihintay natin? Hahayaan na lang ba natin na ang ating mga sarili ay maligaw dahil inaabuso natin yung mga pagpapala na ibinigay ng Panginoon sa atin? Ang maging anak ng Diyos ay ang magkaroon ng lahat ng bagay. Ano pa ba ang iyong nanaisin? Ano pa ba yung iyong hinahanap? Nasa sa iyo na ang lahat. Nasa sa atin na yung lahat, mga kapatid. Pinagkaloob na ito ng ating Panginoon. Kung isang Kristiyano ay hindi siya nagagalak sa gayong mga pamana ng Panginoon sa kanya, wala nang makapagbibigay sa kanya ng kasiyahang tulad nito. Tayo ay mga utangan sa Panginoon sa lahat ng ating tinatangkilik. Kaya dapat ibalik natin sa Kanya na nagbigay ng lahat ng Kanyang inaangkin bilang Kanya. Huwag nating nakawan ang Diyos. Kasi kapag nakalimutan natin ang papuri, pasasalamat sa Kanya, ay ninanakawan po natin ang ating Panginoon sa mga bagay na dapat sa Kanya lamang.
He who so loved man that he came from the realms of bliss, from his royal throne, and humiliated himself to clothe his divinity with humanity, has given us unmistakable tokens of his love and the value he places upon man. He who has made for us this infinite sacrifice summons us to estimate the value of the soul, to strike the balance between earthly gain and heavenly loss, between temporal success and everlasting failure. So, isipin po nating mabuti. Aanhin natin ang pagiging matagumpay dito sa mundo kung atin pong hinahayaan ang ating kaligtasan, kung ating pinakakawalan ang ating panghabang buhay na ari-arian. Tandaan natin, nagsakripisyo po si Kristo para sa atin, para makamit natin yung tagumpay na nais niya para sa atin, na maangkin natin yung buhay na walang hanggan. Kaya wag po nating hahayaan na mawala at nakawin ito ng kaaway. Dahil iniibig po ng Diyos ang sanlibutan, ang sangkatauhan, nang gayon na lamang na bumaba mula sa mga kaharian ng kaluwalhatian ng ating tagapagligtas. Mula sa kanyang trono ng karangalan, ay nagpakumbaba upang balutin ng pagkatao ang kanyang pagkadiyos. At binigay niya sa atin ng malinaw na mga patunay ng kanyang pag-ibig at ng mataas na pagpapahalaga niya sa tao. Gaano kamahal ng Panginoon ang sangkatauhan. Ngunit inaabuso lamang nito ang pag-ibig ng Diyos. Kaya wag po nating abusuhin. Wag nating samantalahin. Kundi kailangang angkinin natin yung pagpapalang ito na inangkin tayo ng Panginoon na we are adopted the son and daughters of God. Siya na gumawa ng ganitong walang hanggang sakripisyo para sa atin, ay tumatawag siya sa atin upang pahalagahan ang bawat kaluluwa, upang timbangin ang halaga ng mga bagay sa lupa laban sa pagkawala ng langit, ang panandali ang tagumpay laban sa walang hanggang kabiguan. Kaya wag po nating ipagpapalit ang walang hanggang ari-arian sa temporaryong mga bagay dito sa mundo. Kaya kailangang maglingkod tayo sa Panginoon ng buong puso. Mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, upang lahat ng pagpapalang ito ay magamit natin sa kanyang kalooban, sa kanyang gawain. Tayo may times na tutokso, ngunit ang Panginoon po ay hindi hinto hanggang tayo ay mabago tungo sa kaluwalhatian. Makipagtulungan lamang tayo sa Kanya. Sabi pa dito, Christ points you away from the earthly to the heavenly. He invites you to lay up your treasures above. Will you say as you present your offering to God, of thine own, O Lord, we freely give thee. All the means you may give will not buy for you salvation. You must give yourself. In surrendering yourself to the claims and influences of the Savior, your life may be as a fruitful branch in a beautiful vine. The fruits of the Spirit may adorn it. Cluster of rich graces will appear, such as love, joy, peace, gentleness, goodness, and meekness, which will make it attractive. So tandaan natin mga kapatid, mahal na mahal po tayo ng Panginoon, kaya tinuturo niya sa atin na ilayo natin ang ating pananaw dito sa lupa. At kailangang atin pong tingnan ang mga makalangit na bagay. Atin pong tutukan ang mga bagay na hindi nakikita. Tanging ang mata lamang ng pananampalataya ang makakakita nito. Inaanyayahan kanyang mag-impok, mag-ipon ng mga kayamanan sa langit. Sa pamamagitan ng paghahandog mo sa Diyos, sasabihin natin na mula sa iyo, O Panginoon, malaya naming ibinibigay sa iyo ang amin. Ang lahat ng salaping maaari nating ibigay ay hindi makabibili ng kaligtasan para sa iyo. So kailangan nating ibigay ang ating mga sarili sa Kanya, sa ganap na pagsuko ng ating sarili sa mga kahilingan at impluensya ng tagapagligtas. At kapag ginawa natin yon, malaking pagbabago ang makikita sa ating buhay. Dahil ang mga bunga ng Espiritu ng Diyos
ay lalabas dito sa ating pagkatao. Ang mayamang biyaya gaya ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, lahat ng ito ay makikita sa buhay mo. Sabi pa dito, I entreat of you to send your treasure before you into heaven by using the Lord's goods to advance His cause in the earth. Settle your accounts with high heaven. Ito po yung panawagan sa atin ng Panginoon. We need to settle our accounts with heaven, mga kapatid, with high above. Isaayos po natin ang ating mga tala sa harap ng kataas-taasang langit. Kaya nakikiusap po ang ating Panginoon sa atin na ipadala natin ang ating mga kayamanan sa langit sa pamamagitan ng paggamit ng mga pag-aari ng Panginoon upang isulong ang kanyang gawain dito sa lupa. Binigay na ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kapag sa mga bagay dito sa lupa tayo nakatutok, mawawalan tayo ng lakas, mawawalan tayo ng spiritual na pakinabang. Ngunit kapag ginamit natin ito sa paglalago ng kanyang gawain, sa pagbibigay ng katwiran ng Panginoon sa mga taong nangangailangan nito, kung gaano niya tayo minahal, kung gaano niya tayo tinulungan sa ating mga kahinaan, ganun din natin matutulungan yung mga taong nangangailangan nito. Kaya wag po nating hintayin na sila ang lumapit sa atin. Kung may pagkakataon, i-grab na po natin yung opportunity na lapitan po natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan, na isettle din po yung kanilang talaan sa langit na inihanda ng Panginoon. At hindi nawa nating hayaan na nakawin ng kaaway ang korona ng langit na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya wag po nating hahayaan na ang ating mga sarili ay maging walang halaga. Na ating mga sarili ay pinapabayaan yung mga makalangit na bagay. Dahil ang ating isipan nakatuon lamang sa temporaryong mga bagay. Kaya ninanais ng Panginoon na mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Kaya sa gabing ito, o sa umagang ito, mga kapatid, isipin nating mabuti sa aling natin ginagamit ang mga bagay na meron tayo ngayon. Ang Panginoon ay naghihintay sa atin. Nais mo bang ibigay sa Kanya ang buhay mo? Ang lahat ng meron sa'yo? Dahil sa Kanya ito galing? O hahayaan mo na lang yung sariling mawala at mawala ng pag-asa? Kaya ngayon pa lang, sagutin na po natin ang panawagan ng Panginoon. Gumawa na po tayo sa Kanyang gawain. Kausapin natin po siya ng masinsinan. Tulungan natin ang ating mga sarili na makipag-ugnayan sa Panginoon. The more na maging close tayo sa Panginoon, the more na makikita sa buhay natin yung karakter ni Kristo. Hindi sa ating mga sariling katwiran, sa ating mga sariling kahinaan, kundi sa kalakasan lamang ng ating tagapagligtas. Siya ay nananawagan. We need to settle our accounts with heaven. Kaya sa umagang ito, purihin po ang Panginoon and God bless everyone.